Hi guys! Maligayang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano umutang ng load sa GCash sa bagong update nito ngayong taon 2026. At tuturuan ko na rin po kayo kung paano babayaran ito. Disclaimer lang po, ang borrow load ng GCash ay para lamang sa mga GCash users na napiling kwalipikado. Kung hindi pa po na-unlock yung borrow load sa inyo, meaning hindi pa po kayo qualified. So let's go! Bago pong lahat, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick na yung subscribe button na nasa baba at pakihit sa notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So let's start! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, binuksan ko na ang aking GCash account. Ang una ko pong ituturo sa inyo ay kung paano mag-borrow ng load. Dito sa ating dashboard ay i-click natin itong borrow. At dito sa borrow, makikita natin dito yung G-Loan, G-Gives, borrow load at itong G-Credit. So itong borrow load ang i-click natin. At kapag ito pa ang mag-pop up sa inyo guys, meaning hindi pa po kayo qualified na gumamit nitong borrow load, keep using pa sa mga buy load dito sa GCash para ma-unlock na po ito. At kapag qualified na po tayo, ganito na po yung lalabas. At ito po ang aking credit limit sa aking borrow load, 102 pesos. At may dalawang option po tayong pagpipilian kung ano po ang luludan natin. Itong borrow mobile load ba or itong borrow broadband load. Kung ito po ang broadband load ang luludan natin, ito po yung mga network na pwede nating hiraman ng load. Globe at Home, Globe Business, G-Fiber Prepaid, Gumo Fiber, Smart at Smart Home Wi-Fi. So yan lang pong anim ang pwede nating luludan. At dito naman sa mobile load guys, ay lahat po ng network ay pwede po nating loadan. Maging Globe man yan, TM, Gumo, Smart, TNT at dito. Kapag itong globe ang luludan natin, pindutin lang natin ito. Then ilagay po natin dito ang ating mobile number sa globe. Then click po natin itong next. So ito po yung mga promo load ng globe guys na pwede nating utangin dito sa GCash. Kayo na lang po ang mamimili dyan. Wala pong regular load guys ha, hindi po pwede ang regular load na utangin dito. Promo load lang po talaga lahat. So dito naman tayo sa TM. Then ilagay po natin ang ating TM mobile number dito. Then i-click po natin itong next. At ito po yung mga promo load ng TM na pwede nating hiramin dito sa GCash. So ngayon, itong aking TM mobile number ang uutangan ko ng load guys. At ang pipiliin kong promo load guys ay itong Surf for All 99. Ito po yun. So i-click lang natin itong arrow guys kung ano po ang makukuha nating benepisyo dito sa Surf for All 99. So ito po yun, 9GB shareable access for all. Open to TM, Globe Prepaid, and Globe at Home Prepaid Wi-Fi. So i-click lang natin ito guys. Then click po natin itong buy now. So piliin po natin itong borrow. You're about to borrow. So ito na po yung amount guys, 99. Then may fees po ito na 12 pesos. Kaya ang mababayaran natin sa due date ay 111 pesos. At kapag okay na sa atin ito, i-click na natin itong may maliit na box ito sa baba para malagyan ng check to prove na nag-agree po tayo sa kanilang disclosure statement. Kapag nalagyan na po ng check itong box, i-click na natin itong confirm. At ayan po, ito na po yung receipt sa ating hiniram na load. So 14 days po ang due date nito guys. So ngayon, tuturuan ko na naman po kayo kung paano ito babayaran. So dito sa ating GCash dashboard, i-click pa rin natin itong borrow. Then i-click po natin itong borrow load. At dito na po nakalagay ang ating utang guys na 111 pesos. Ang due date po nito ay June 11. June 2 pala ngayon, so nag-advance po ako ng 9 days.
So ngayon, i-click na natin itong Pay Now. So dito na part guys ay mamimili na po tayo kung magkano po ang ating bayaran. Pwede po tayong magbayad ng partial muna dito guys hanggang makarating po sa due date. Kung partial muna ang babayaran natin, dito po natin ilagay yung amount. At kailangan bago mag-due date ay ma-fully paid na natin ito para maiwasan natin yung penalty. At iwasan din natin na mag-overdue dito sa Baro Load guys. Dahil ito ay makakaapekto sa lahat po ng GCash Financial Services eligibility. So patuloy po tayo. So ngayon guys, gusto ko po itong i-fully paid. Mag-advance fully paid po ako. So itong pay amount due ang pipindutin ko. Then click itong next. Then click itong pay PHP 111 pesos. At ito na po yung receipt guys. At huwag kalimutang i-save ito sa ating gallery para if in case magka-aberya po ang system, may proof po tayo na bayad na po tayo. I-click lang natin itong download dito sa baba para ma-save sa ating phone gallery. At ito guys, kapag nakalimutan po natin ang due date, ay mag-auto-deduct po itong GCash sa ating GCash wallet sa araw mismo ng due date. Kaya panatilihing may sapat na laman itong ating GCash wallet para hindi maapektuhan ang ating Baro Load record. Nang sa ganun ay makapag-utang po tayo ulit. So ganun lang po guys. So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like and share lang po sa video ito. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po yung mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun naman po guys. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Bye!